Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang laban sa pagitan ng kupunan ng Blackwater Bossing kontra sa kupunan ng Barangay Ginebra. Maagang nag-angas ang import ng Blackwater Bossing na si Robert Apsio mga ropa. Kita-kita naman natin dito mga ropa, may palipad-lipad na celebration kahit si Robert Apsio. Pero makiwari ko mga ropa, itong celebration na to ni Robert Apsio ay ginaya niya yung celebration ni Kevin Jambao na Mr. Long Bomb Celebration. Ganyan din kasi yung celebration ni KQ sa Korea mga ropa. Alam natin yon kasi kino-content din natin si Kevin Jambao dito sa channel natin at parehong-pareho sila ng celebration ni Robert Apsio. At dito nga mga ropa sa clip na to kung saan binomba ni Robert Apsio ang depensa nitong si Japet Aguilar. Bagsak dito si Japet mga ropa at kitang-kita naman natin ang ginawa din ni Robert Apsio. What a flex ang kanyang ginawa against sa depensa dito ni Japet. Wala naman nagawa din si Japet mga ropa kundi pagpag na lamang ang napakalaking si Robert Apsio. Dito nga sa game na to mga ropa ay tinambakan talaga ng kupunan ng Blackwater Bossing yung kupunan ng barangay. Nagkaroon pa nga ng pagkakataon na kung saan 17-1 ang score mga ropa, tumataginting na 1 point pa lamang ang score dito ng barangay. Samantalang 17 points kagad ang kupunan ng Blackwater. At naging 23-3 nga yan mga ropa sa may isang puto sa may first quarter. Talagang tambakol pa nga ng 20 points dito ang kupunan ng barangay. Pero sa huli nga mga ropa, sa lahat ng celebration at angas dyan ni Robert Apsio na kameme siya doon sa dulo mga ropa, pinagbayad siya dito ng kupunan ng barangay. Hindi na nakaporma si Robert Apsio mga ropa, talo na inanalo pa kupunan ng barangay. Tambakol na sila mga ropa pero nabawi nila ang angas nila kontra kay Robert Apsio. Ngayon mga ropa, dito sa video na to, iisa-isa na tihimay-may natin ang discarding ginamit ni Coach Team kontra kupunan ng barangay para comebackin pa ang maangas na si Robert Apsio. Ito ang game analysis at breakdown Barangay Ginebra versus kupunan ng Blackwater Bossing. What a comeback ang nangyari. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito na nga tayo magsimula. 8-0 kaagad ang score dito. 8 puntos kaagad ang puntos dito ng Blackwater at itlog pa rin dito ang kupunan ng barangay. At pagka-kickout nga ng bola dito kay Robert Apsio sa may 4-point area mga ropa, pinukol kaagad ng long range bomb. Pumasok naman ang long range bomb dito para kay Robert Apsio at dito na nga yung possession na kung saan nag-celebrate dito si Robert Apsio ng flying celebration. Mr. Long Bomb Celebration ang ginawa din ni Robert Apsio mga ropa, yung katulad ng ginagawa ni Kevin Jambao. At eto nga, dito nga nakuha ng barangay ang kanilang kauna-unahang punos mga ropa sa may free throw at kitang-kita natin na baka makagat na nga ng daliri niya dito si Coach Team Code dahil nga isang punos pa lang ang mayroon dito ang kupunan ng barangay. At eto mga ropa, pumunta ulit tayo sa possession ng kupunan ng Blackwater Bossing. Ang nangyari dito, man-to-man defense sa kupunan ng barangay mga ropa na may help defense. Ganyan naman lagi ang depensa ng kupunan ng barangay. Pero pagka one shot fake dito ni Robert Apsio mga ropa sa may penetration sa may gitna, kitang-kita nga natin yung help defense na ginawa niya ni JB32. Nagkumpulan sila dito kay Robert Apsio mga ropa, yun nga lang, nai-kick out yung bola sa may right side corner 3-pointer. Romotate naman dyan si Troy Rosario mga ropa, yun nga lang, huli na ang lahat. Pumasok na naman ang long range bomb dito para sa kupunan ng Blackwater Bossing. So control talaga ng Blackwater Bossing ang pace at tempo pagbubukas ng game mga ropa. Cedric Muirfield tinulungan dito si Robert Apsio at nakuha naman dito ng kupunan ng barangay ang kanilang first field goal sa open lane dito para kay JB32. At nung nablock nga ng tirada ng kupunan ng barangay sa may 3-point area, napaganda pa dahil para naging pasa pa sa may left yung 3-pointer, nakapag-convert na naman ang long range bomb dito ang kupunan ng Blackwater Bossing. Kaya sa isang iglap mga ropa, dumating nga sa punto sa may first quarter, 23-3 ang score mga ropa, tambakol ng 20 points sa kupunan ng Barangay Ginebra mga ropa, first quarter pa lamang dahil sa 3-pointer na yun ni Cedric Muirfield. At eto na mga ropa, sa bandang dulo ng first quarter dito umarangkada ng bahagya ang kupunan ng barangay. Nagkaroon ng fast break sila dito mga ropa. Scotty Thompson iniwas yung bola, pumasok pa ang tirada dyan mga ropa at ang mas maganda dyan ay nakabing with pa ng foul dito si Scotty Thompson. Na-convert pa nga niya ang bonus free throw mga ropa. At eto sa possession na to, para nagkaroon ng give and go play dito si Scotty Thompson at si RJ Barrientos. Nagulo dito yung dalawang defenders mga ropa, pero pagkakaiba dito, hindi tumakbo si Scotty Thompson, nagstay lang siya sa may right side corner 3-pointer. Kung nakapag-convert ka agad ng quick 6 points dito si Scotty Thompson mga ropa at after pa niyan, napakagandang play pa ang ginawa dito ni Scotty at nitong si Justin Brownlee. Off the ball screen pick and roll lang nangyari dito mga ropa, kitang-kita natin yung off the ball na ginawa dito ni Scotty mga ropa at after niyan, napakagandang cut papunta doon sa may basket. Natameme dito yung dalawang defenders mga ropa, syempre pasa ni JB32. Easy 2 points na nagawa dyan ni Scotty Thompson.
Nakachani ng perimeter jumper niya dito si Paul Samar mga ropa, natapos ang first quarter sa score na 26-16. Lamang pa rin naman ng 10 points dyan ang kupunan ng Blackwater Bossing. At pagbubukas sa second quarter mga ropa, buena mano na foul nila dito si JB32 sa may 4-point area mga ropa, kaya nagkaroon ng 4 na free throws dito itong si Justin Brownlee. At lahat naman yan mga ropa ay napasok ni JB32. At after nyan mga ropa, nagkaroon ng fast break opportunity dito ang kupunan ng Barangay Nards Pinto ang nagkaroon ng easy 2 points dito sa may fast break. At napakagandang pick and pop gameplay ang ginawa dito ni RJ Barrientos papunta dito. Troy Rosario open na open yan, walang bantay dyan si Troy, kaya pinukol na ang 3-pointer at pumasok naman to para kay Troy. At after nyan mga ropa, RJ Barrientos one shot fake ang ginawa dito sa may top of the key, sabay 3-pointer din mga ropa, pumasok ang 3-pointer para kay RJ. Kaya kitang kita natin dito mga ropa, tablado na ang laban, bigla nang nakakambak dyan ang kupunan ng Barangay dito pa lamang sa may second quarter. Fast forward na tayo dito sa may third quarter mga ropa, kasi dito na nagkabakbakan. 62-61 ang score dito mga ropa, still dikitan pa din naman ang laban. At eto nga mga ropa, RJ Barrientos, sobrang laki ng improvement mga ropa at pulidong-pulido na ang laruan niya ngayon. Ang nangyari nga dito, one shot fake, sabay perimeter jumper ang ginawa dito nitong si RJ Barrientos, pumasok agad mga ropa. Veterans na ang galawan ni RJ. At after nyan mga ropa, napakagandang pagmamando pa ng bola ang ginawa dito ni RJ Barrientos, sabay pasa papunta kay Isaac Mo na nagkaroon naman ng open perimeter jumper, easy 2 points kagad ang nagawa dito ni Isaac Mo. Bumawi naman dito ng kanilang pick and pop gameplay ang kupunan ng Blackwater Bossing. Itong si Robert Apshaw mga ropa, nagpop dito sa may right side corner 3-pointer at may shooting din talaga si Robert Apshaw mga ropa dahil na-convert na naman niya ang 3-pointer long range bomb. Basket is good. Nakajani pa nga ng 2 points siya dito si Cedric Merfield mga ropa, pumasok ng tirada, may kasama pang foul. At after nito mga ropa, points in paint pa ang binanatan dito ng kupunan ng Blackwater Bossing. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, 74-70 na ang score, hawak na ng kupunan ng Barangay ang kalamangan ko sa kupunan ng Blackwater. Isolation play naman ang ginawa dito ni Scottie Thompson mga ropa at napakagandang ikot ang ginawa niya ni Scottie. Panis dito yung defenders ng kupunan ng Blackwater Bossing mga ropa, at sa pagkakataon na to, noong nagmintes sa kupunan ng Blackwater, kinapitalize ka agad yan na ang kupunan ng Barangay mga ropa, run and gun ang kanilang ginamit. Nakapag-convert na naman ng easy 2 points dito itong si Scottie Thompson. At dito mga ropa, na-foul si Paul Samar sa may top of the key 4-point shot, kaya nabigyan ng 4 na free throws dito si Paul Samar. Sayang nga lang mga ropa, 2 out of 4 siya sa 4 na free throws na binigay dyan ng mga referees. At eto mga ropa, napakagandang play sinetap dito ng kupunan ng Barangay. Nagbigay ng ball screen dito si Ralph Cruz sa may ibabaw mga ropa, at ginamit naman niya ni Scottie. Sa penetration niya dito mga ropa, sumabay din ng off the ball screen dito si Norbert Torres para naman dito kay Jeremiah Gray. At sa succession ng play na yan mga ropa, napakagandang pasa ang ginawa dyan ni Thompson papunta kay Gray mga ropa, at napakagandang dukot din ang ginawa dito ni Jeremiah Gray, kaya nakapag-convert siya dyan ng easy 2 points. At napakagandang give and go play dito sa may 3-point area ang ginawa dito ni Ralph at JB32. Open 3-pointer para kay Ralph mga ropa, buti na lamang tinira ni Ralph, basket is good. At after nyan mga ropa, another stop na naman ang ginawa dito ng kupunan ng Barangay. Run and gun nga kanilang ginamit mga ropa dito sa may third quarter, puro pass break ang kanilang ginawa. Nakapag-convert na naman sila dito ng easy 2 points. Kaya sa isang pagkakataon nga dito sa may third quarter, naging 85-75 ang score mga ropa. Yun nga lang, si Robert Apshaw ang nangyari dito. Bulldozer talaga mga ropa, walang nakaawat sa kanya doon sa may lalim. Pumasok na tirada, may kasama pang foul. Kaya natapos dito ang third quarter score na 85-78. 7 points na naging baon na kalamangan ng Barangay pagpasok ng fourth quarter mga ropa. Okay, fourth and final quarter tayo. Buena mano pagbubukas ng fourth quarter mga ropa, Blackwater Bossing kagad ang umarangkada sa may puntusan mga ropa. Sunod-sunod na puntos kagad ang kanilang ginawa. Pero nung nagbintes sila dito mga ropa, heto kagad, sabi ko nga sa inyo, another fast break opportunity na naman para sa kupunan ng Barangay. Nagbintes ang unang tirada dito ni Japet sa may slam dunk, pero yung pangalawa mga ropa ay hindi niya naminintes. Easy 2 points na nagawa dyan ni Japet. At again mga ropa, ang kupunan ng Blackwater Bossing ay nagpupunta talaga kay Robert Apshaw mga ropa. Halimaw talaga siya doon sa ilalim. Ang laki ba naman yan? Kitang-kita nga natin, pinabagsak niya dito si Japet Aguilar mga ropa doon sa ilalim, sabay easy 2 points, at nagflex pa nga dyan itong si Robert Apshaw against sa nakahiga na si Japet Aguilar. Naging 89-86 nga ang score dito mga ropa pagbubukas ng fourth quarter. At after nito mga ropa, heto napakagandang play ang ginawa dito ni RJ Barrientos. Ball screen dito ni Justin Brownlee, at another screen na sinet dito para kay RJ mga ropa, stagger screen. Sabay napakagandang perimeter jump
jumper. Actually long range 2 nga to mga ropa, pero still pumasok yan para kay RJ. Pero lagi may sagot dyan ang kupunan ng Blackwater mga ropa sa puntong to. Talagang uminit na sila sa kanilang opensa mga ropa, sunod-sunod na punto sa kanilang ginagawa. At sa 3-pointer dito, ni Cedric Merfield sa may transition, pumasok yan. Nagbigay ng kalaamangan niya sa Blackwater mga ropa, naging 93-91 pa ang score. Nahawakan dito ng Blackwater bossing ang kalaamangan. Pero nagpunta na ang barangay dito kay GB32 mga ropa, inararo niya na yung depensa mga ropa at walang pakialam dyan si Justin Brownlee. Nakapag-convert siya dyan ng easy 2 points. At dito na naging interesting ang laban mga ropa, pumunta na naman ang kupunan ng Blackwater kay Robert Apsio doon sa may lalim, pumasok ang tirada, may kasama pang foul. Samantalang barangay nagpunta kay Justin Brownlee, na foul dito si JB32 at nagkaroon ng 2 free throws dito si JB mga ropa at na technical foul dyan. Itong si Cedric Merfield mga ropa, at dahil sa technical foul, nagkaroon ng free throw dito si RJ mga ropa at nakapag-convert pa ng field goal dito ang kupunan ng barangay. At dito na sa dulo kinarne ng kubunan ng barangay ang depensa ng kubunan ng Blackwater mga ropa ang kanilang sniper na si Stephen Holt. Ang tumirada dito mga ropa, una, left side corner 3-pointer, basket is good. At after niyan, nilocate ulit nila dito si Stephen Holt. Dito naman sa may right side corner 3-pointer. Kaya nagkaroon ng back-to-back 3-pointers dyan itong si Stephen Holt. Easy money para kay Holt. Yun nga lang mga ropa, sumagot pa nga dito ang kubunan ng Blackwater. Pagpunta nila kay Robert Apsio mga ropa, mala Shaquille O'Neal na slam dunk ang ginawa dito ni Robert Apsio. Veteran sa nga si RJ mga ropa dito sa may transition pagkagamit niya ng ball screen. Hindi na nakahabol dito si Cedric Merfield mga ropa, 3-pointer na ulit ang pinukol dito ng kupunan ng barangay at pumasok yan mga ropa. Samantala nung babawi dito ang kupunan ng Blackwater bossing ay nagmintes na kanilang tirada. At mas maganda dito mga ropa sa may transition offense sa kupunan ng barangay, nagmintes man ang kanilang 3-pointer ay napfollow up naman yan ni Justin Brownlee mga ropa doon sa may ilalim, kaya nakapag-convert na naman sila ng easy 2-point. Pumalag pa nga dito ang kupunan ng Blackwater mga ropa, nakakuha pa ng puntos dyan ito si Cedric Merfield at umabot na nga lang sa 2 puntos ang kalamangan dito ng barangay. Yun nga lang nung na-open dito, si Nards Pinto mga ropa, walang alinlangan na 3-pointer ang kanyang pinukol at pumasok yan mga ropa at yan na ang nagselyado sa panalo ng barangay dito sa game na to. Ginaya tuloy ng mga Ginebra fans dito yung celebration ni Robert Apsio mga ropa, yung Mr. Long Bomb celebration, at eventually nga mga ropa doon sa may dulo, hindi na nakaporma dyan ang kupunan ng Blackwater bossing. Napangawakan ng barangay ang kalamangan mga ropa, talo na, inanalo pa sila, tambakol sila nung una, pero dito sa dulo mga ropa, nanaig pa rin ang kupunan ng barangay. Ngayon mga ropa, 6 wins na ang kupunan ng barangay. Ano masasabi nyo dito sa game na to? Napakaganda ng laban. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng opinion, magkwentuhan tayo.